Maganda tumalaga sa lahat at sana ay mabuti ang kalagayan ng Ronin fam at gusto ko rin na malugod na tanggapin ang lahat ng mga bagong salta sa channel. Ang pangalan ko ay Steve Ronin at tayo ay nagpupunta sa mga epikong pakikipagsapalaran tuwing linggo at kung hindi mo pa nagawa, mag-subscribe ka at pindutin ang pindutan ng abiso sa bell. Sa tingin ko ay magiging sobrang na-excite kayo para sa video na ito. Hindi lamang ito isang kahangahangang paglalakbay, kundi ito rin ang unang video sa The China Series. Sa wakas ay nagawa natin ito mga kaibigan. Para sa mga hindi nakakaalam, nasa China ako noong buwan ng Nobyembre at Disyembre tuwing linggo. Ako ay naglalakbay at nagfi-film, kaya marami akong talagang magagandang bagay para sa seryeng ito nga pala. Nagbalik na ako sa bahay upang dalawin ang ilang kamag-anak. Ito ang kwarto kung saan ako lumaki o sa karamihan ng aking mga taon bilang isang teenager. Kakaiba ang pakiramdam na bumalik dito dahil naalala kong di talaga ako mahilig sa outdoor activities. Ako'y nakaupo lang sa aking kwarto, naglalaro sa aking telepono o video games at ito ang aking buhay. Relax lang sa isang kwarto at lagi akong nasa mundo ng pantasya. Pakiramdam ko'y nagpapagaling ako sa lahat ng paglalakbay ko noong nakaraang taon. Bago rin tayo magpatuloy sa video, gusto ko lang sabihin ang ilang bagay. Nagsimula ako ng bagong channel na maaari mong tingnan. Binura ko ang lumang isa dahil hindi pinapayagan ng YouTube ang monetization dito. Sa anumang dahilan, hinihintay ko sila na magpatuloy nito ng halos kalahating taon dahil wala namang problema sa channel. Pero alam mo, hindi ako nakatanggap ng tugon mula sa kanila. Hindi ako nakatanggap ng anumang tulong. Kaya sinabi ko, bahala na, buburahin ko na lang yung lumang isa. Gagawa ng bagong channel link na matatagpuan sa ibaba ng paglalarawan ng video na ito. Sige lahat, kaya natin ito ginawa sa unang napabayaang lokasyon ng Chino na ako'y nasasabik. Ako rin ay gagawa ng biyaheng ito kasama ang mga taong ito. Ito si John at ito si Lily. Sila'y kahanga-hanga. Sa katunayan ay nag-uusap kami sa Instagram ng matagal na panahon at pinaplano ang buong biyaheng ito. Kasama at oo, gagawin namin ito ng halos 2 linggo at ipapakita nila sa akin ang kanilang mga lokal na lugar. Hello, hi, ano ang iyong Instagram? Oo, ito'y Cyborgs. Kaya sundan ng Cyborgs at lilitaw sila dito. Oh, tingnan mo ito. Ito ay talagang aking unang beses na makakita ng balat ng ahas habang nag-e-explore. Pero ngayon alam ko na may mga ahas pala sa paligid. Dahil inabandona na ang lugar na ito, ginagamit na lang namin bilang lote. Tama, buti ka lang yan. Tingnan mo ang balkon. May mga puno na ngayong tumutubo mula sa balkon. Oo. Mukhang ito ay para sa mga kabayo nung nakaraan. O mukhang nang isang bangan ito. Ngayon kaya, maaring mukhang isang inabandonang mansion ito pero talagang itinayo nila itong lugar na ito para maging set ng pelikula para sa isa sa mga napakasikat na pelikulang Chino. Mas maraming alam si John dito kaya malamang na siya ang tatanungin namin. Kaya oo, gumagamit ako ng bagong setup ngayon. Sinusubukan lang na panatilihing mas matatag at maayos ngayon at baka subukan ko ito para sa biyaheng ito. Sige, naku, pasensya na. Kaya ito naman nung pasukan ng nagtataka ako kung ginamit din yung mga rosas para sa set ng pelikula. Oo, sobrang ganda rin ng balkonahe. Pare, hindi ako makapaniwala na ginamit ito bilang set ng pelikula. Oh my gosh. Nakapares ako sa Mosaic Aircross 2 at meron na akong wireless mic ngayon. Ang wireless mic na ito ay ang Rode Mic Wireless Go. Napakagaan ng setup na ito lalo na kung gumagamit ng gimbal. Kaya ito gumagana ng maayos at hindi nagdadagdag ng timbang gaya ng aking lumang shotgun mic. Kung ang aking shotgun mic ay nasa gimbal na ito, hindi ito magiging stabilisado sa lahat at hindi rin ito makakaya ang timbang ng maayos at ang mga kuha rin
ay hindi mo magagamit ang buong range ng galaw dahil tatama ito sa likod ng gimbal. Kaya gusto ko ang setup na ito ng sobra. Kumusta kayo mga kaibigan? Kaya ito na ang inyong ika-5 beses dito. Oo, 5 beses na. Yan na. Forward na for when next yung mga pagpapagot. Nakikita mo ba ang mga pagbabago sa ika-5 beses? Tuwing pumupunta kami, iba-iba ito. Oh? Dahil iba-iba ang mga estudyante. Sige. Astig. Ano nga ba ang titulo ng pelikulang ito? Hindi ko na kasi matandaan. Ang pagiging Chino ay nangangahulugan ng mapanganib na relasyon. At maganda rin ba ang pelikula? Oo. Kailangan kung panoorin nito pagkatapos nito. Ang bubong ay Ang kulay ng bubong ay parang Tiffany blue. maraming ginawang trabaho rito para sa set ng pelikula. Tiyak na napakaganda nito nung bago. Oh. Parang lahat ay gawa sa kahoy. Akyat na ako sa itaas ngayon. Tignan mo ito. Ito'y paa ng manekin. Ako. Nagtaka ko kung nasaan na ang ibang parte nito ngayon. Natagpuan namin ang katawan, ang paa, nasaan ang ulo. Nagtataka ako kung ito ba'y ligtas o okay lang umakyat dito o okay. Suriin mo ang kwartong ito ako. Narinig ko ang ilang mga putakti. Yo, may pugad ng putakti dito. Sisilipin muna ang kabilang panig. Hindi pwede. Kakarating lang sa balkonahe. Sige, tingnan natin ang labas. Talagang astig ito. Titingnan ko lang kung may mga pugad ng mga wasp sa ibang lugar dito. Nakikita ko ang marami. Oh, may iba pang mga manlalakbay. Maliban na lang kung hinahanap nila tayo. Oo, nakakita ako ng ilang tao pero sa tingin ko ay nag-e-explore lang sila. Nais ko sanang napanood ang pelikula ngayon upang makapaglarawan ng itsura ng mga kwartong ito noon. Pero nag-e-explore lang sila, tama ba? Oh, wow. Oo, ako... Oh. May isa pang kwarto. Dito, sige. May isa pang kwarto dito. Sabi ni John may salamin na dapat tignan. Wow, sige. Nagugulat ako na hindi pa lahat ng mga ito nasira ngayon. Wala dito ang salamin. Pagkaman. Sige. Sige, hindi ako dapat tumapak dito. Ito ay talagang maganda. Mula saan ka makakakita? Wow, ako. Mahal ko kung paano may mga railing sa lahat ng dako. Parang ginawa nilang mukhang hard din ng mga halaman na hindi ko hulaan na may swimming pool doon kaya
Makikita mo ang buong swimming pool mula. Kami ay matamis o tara na sa bubungan. Para. Ang bahay na ito halos ang ground floor lang at yung second floor ang pinapalamuti. Wala doon sa taas. Sige. Ito ang unang beses. Alam mo ba kung ano? Ang ibig sabihin nun, alam mo ba kung ano? Ang ibig sabihin nun? Yung apat na karakter na sa ibaba, hindi. Ibig sabihin, maaaring may mga multo sa lugar na ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Pare, nangyayari rin yan sa buong mundo. Nakakatawa na ginagawa nila ito dito sa China rin. Baka may mga bata na kumuha ng lugar dito. Oo, sinusubukan nilang takutin ang mga tao. Posibleng may mga walang tahanan na nanirahan dito. Mukhang tuwinaan yung parang kama. Ang mga wasp dito ay sobrang laki. Nakikita ko ang mga 10 nasa tabi ko. Ay, may wasp na nandun mismo. Pumunta tayo dun. Aatras na ako mula sa kwartong ito. Kaya interesante yung mga tile. Pantay-pantay sila dito. Mukhang puno ng gas ang mga ito, pero siguro dahil sa tubig ito. Nakakita kami ng isa pang dami na katawan ng isa pa. Sa tingin ko, natagpuan ko ang nawawalang paa ng paa sa silya. Doon mismo. Maaring nahanap ko na ang nawawalang paa doon. Gusto ko sanang ayusin yung nasa ibaba. At walang braso o ulo na makikita doon. Maraming Coca-Cola. Bote dito at mga bote ng Sprite. Oo, makikita mo ang mga logo, mga luma na yon. Ay! Sprite. Nakasulat dito ang Sprite. Interesante ito. Oo, ito'y Coca-Cola. Oo, tama yon. Ito'y may nakasulat na Sprite sa ibabaw. Talagang interesante mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naisip na magkakaroon sila ng tulad ng Coca-Cola o Sprite dito sa China. At sa katunayan, marami akong nakitang mga tatak ng Amerika dito sa China. Tulad ng meron silang McDonald's dito, meron silang Subway, meron silang Starbucks. Ito'y patungo sa bubong. Oo, ito. May palapag sa ilalim ng bubong. Oh, ano ba ang punto? Asik. Ano ito? Maari ka talagang pumasok doon mamaya mula... Sa harap. Mula sa huling palapag. Yan ang daan papasok. Kasama rin ito sa pelikula na It. Hindi ko alam. Nadaw ko sa isa pang pares ng mga binti. Maganda ang tanawin mula dito. Oo, kasalukuyan tayong nasa gitna ng wala. Mukhang isang templo ng pagoda. Tinanong ko si John kanina kung ano ito at sinabi niya na hindi ito ang templo. Madalas lang silang magtayo ng magagarang bagay para sa estetikong hitsura. Dun sa ibaba, ang entrada na ginamit natin para makarating dito ay yung fountain, I do it nasa dito lang. Ngayon ko lang napagtanto na berde pala ang tubig. Oh. Angas ang anggulong ito. Tayo. Kailangan natin ng ND filter para dito.
Ako may malakas na magnetic interference. Nangyari ba yun sa iyo rin? Oo, sa tingin ko pareho. Sige, sinasabi nito na okay na tayo ngayon. Pakisabi sa mga komento, pakiusap. Ikaw, Sige, lahat ng tao sana nagustuhan ninyo ang mga kuha ng drone. Mukhang napakaganda mula sa itaas. Titingnan din natin ang maliit na bahay na hardin sa likod. Hindi ko alam kung nakunan ko ito ng drone pero nandoon ito. Kaya kailangan lang natin bumalik sa ibabao at pala hindi ko talaga masyadong ipinakita sa inyo ang pool. Kaya babalik din tayo doon, pati na rin dumating si John na may dala ng drone na nagligtas sa buhay ko at ito'y isang magandang paalala. Kailangan kong bumili ng 2 baterya habang nandito ako. Hindi sapat ang isang baterya lamang. Kaya ang mga huling mga bahagi ng mga kuha ng drone ay talagang mula sa DJI Mavic Air ni John. At kakatapos lang banggitin ni John na kailangan nating tingnan ang kwartong ito. Maraming dummy doon, parang kwarto ng mga dummy. At tingnan mo ang puno, ito'y lumalaki na kasintaas ng gusali ngayon. Natagpuan namin ang daan, papasok sa kuba. Ito ay dapat na naging isang maliit na ballroom. Kaya ito na nga ba? Oh, marami sa kanila ang nakikita ko. Marahil ito ang tanging kwartong puno ng mga gamit. Oh, ito yung isa na may ulo. Diyos ko, may iba pa palang nag-e-explore din. Ito ang puno ng malapitan at personal. Oo, siguro may ginagawang photoshoot sila dito. Kinuhanan niya ako ng larawan. Talagang maganda. Ayun ka dyan, merong 2 uri ng mga Chino rito, sabi ng mga tao. At medyo makahalata mo kung saan sila galing. Ang iba sa kanila ay medyo maingay. At may iba na talagang tahimik lang. May mga bunto ng panggatong dito. Tulad ng sinabi mo. Doon ang kanilang lihim na imbakan. Kaya tama na habang malapit na tayong umalis dito, natagpuan namin ang pintuang ito sa gilid. Hindi pa namin na-explore ang parting ito dati. Talagang walang laman ang mga kwarto sa gilid na ito. Hindi kasing ganda ng marami nating nakita dito, pero maganda ang kuha ng larawan mula sa anggulong ito. Yung mga kabayo dito kayo, sariwang tayo. Yan.
Oo. Mukhang yung mga taong bagong dating lang na may kotse, akala mo sila may-ari ng lugar kapag nakapark na sila, pero aalis na rin kami. Maganda yung pag-explore natin, pare. Sobrang nagustuhan ko ito. Maraming kakaibang larawan ang makukuha doon. Kaya mas malapit na nating tiningnan ang mga karwahe. Oo, iniwan silang nakatiwangwang sa mansyon na ating tinalakay base sa hitsura nito. Nagtutugma, kaya dapat bahagi ng set ng pelikula. Sige lahat, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat sa paggawa nito. Kung sa nagustuhan mo na mag-subscribe, i-click ang notification bell, mag-iwan ng komento, and i-share ang video. Ako mismo ay mahal ko ang lugar na ito. Nabigla ako na mayroong abandonadong lugar na ganito. Mahal ko ang mga abandonadong mansion sa China, kaya sobrang cool na tuklasin ang lugar na ito. Marami pang larawan kung susundan mo ako sa aking mga social media links tulad ng Instagram o Twitter. Tingnan ang aking bagong channel at mag-subscribe, mga kaibigan. Kailangan natin ng 1,000 subscribers at 10,000 minuto ng panonood para ma-monetize ito. At habang pinapanood mo ang video na ito, malamang na mag-upload ako ng isang video ng anunsyo doon na nag-uusap tungkol sa lahat na nangyayari at baka mag-upload ako ng isang vlog. Tingnan mo ito at umaasa ako na mabuhay kayo ng puno ng takot. Hanggang sa muli sa ating susunod na pakikipagsapalaran, kapayapaan!